Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanting paksa, isang medyo kakaibang pananaw tungkol sa kung ano raw ang mangyayari sa mga huling araw ayon sa isang theological na teksto. Simulan na natin. Yung material kasi na pag-uusapan natin ngayon, sobrang detalyado ang paglalarawan niya, mula sa kung paano magiging paraiso ang mundo hanggang sa kung anong mangyayari sa dulo nito. Kaya't samahan niyo ako sa paghimay natin nito. Okay, para maintindihan natin ng lahat, kailangan muna nating balikan yung pinakapundasyon. Paano ba tinutukoy ng tekstong ito yung mga pangunahing konsepto? At dito nagiging super interesante. Kasi ayon sa pananaw na ito, lahat pala yan, yung ikapitong araw, milenyong kaharian at paraiso, iisa lang ang tinutukoy. At yan yung pinakasusi para maintindihan natin yung buong konsepto. At heto yung malaking pinagkaiba sa ibang mga interpretasyon, di ba? Hindi raw ito isang paraiso na darating pagkatapos ng 1,000 taon. Hindi. Ang paraiso mismo yung 1,000 taon na yon. Isipin mo isang buong milenyo ng kapayapaan, dito mismo sa Earth. So ano nga bang itsura nitong paraiso na to? Dito, gumagamit yung teksto ng mga talagang powerful na imagery galing sa aklat ni Isaias para bigyan tayo ng picture ng isang larawan ng isang mundong ganap na nabago. At linawin natin ha, hindi lang ito usapang spiritual. Ang pinag-uusapan natin dito ay isang literal, as in physical na transformation ng buong planeta natin. Grabe, di ba? Isipin nyo yun, isang mundo kung saan lahat ng pagdurusa, lahat ng sakit at kapansanan naghilom na. Isang napakagandang larawan ng pag-asa. At hindi lang mga tao, pati yung animal kingdom kasama sa pagbabago. Ibig sabihin, isang mundo na may perpektong kapayapaan at kaligtasan para sa lahat, walang takot. Okay, ang ganda ng mga pangako, no? Pero anong ibig sabihin yan sa pang-araw-araw na buhay? Paano ba talaga mamumuhay ang mga tao sa ganitong klaseng paraiso? At ito yung nakakatuwa. Yung inilalarawan kasi ng source, parang pamilyar pa rin eh. Magtatayo ka ng bahay mo, magtatanim ka, magkakaroon ka ng pamilya. Pero ang malaking-malaking pinagkaiba, wala nang sakit, wala nang hirap, puro sayang lang. Kaya yun yung pinaka-importante, di ba? Hindi ito yung abstract na langit na parang ang hirap isipin, hindi. Ito ay isang tangible, kumbaga isang naibangon muli na earth kung saan pwedeng-pwede talagang umunlad ang mga tao. Siyempre, pag may ganitong pananaw, may mga tanong din nalulutang. Paano nito sinasagot yung mga parang may contradiction sa Biblia? Halimbawa na lang ito, may isang verse na nagsasabing yung bagong lupa wala ng dagat. Pero may isa pang verse na binabanggit na may dagat pa rin sa final judgment. So, anong totoo? Paano to pinagkakasundo? Well, ang paliwanag daw ayon sa teksto, dalawang magkaibang dagat pala yung tinutukoy. Yung unang dagat, yung nawawala, simbolo lang daw yun ng kaguluhan ng mga bansa. Habang yung pangalawa, yung nasa paghuhukom, isa raw yung symbolic na dagat na kristal sa harap ng trono. So hindi sila literal na iisang body of water. Isa pang malaking tanong, itong bagong lupa, ito ba yung Earth natin ngayon na inayos lang? O isang completely new creation sa ibang lugar? Dito, pinag-iisipan ng author yung dalawang posibilidad. Pwedeng nilinis lang ang Earth natin o pwedeng isang bago talaga. Pero parang mas pabor siya sa idea na ito ay isang ganap na bagong creation. Ibig sabihin, isang tunay na fresh start, hiwalay sa lahat ng nangyari sa lumang mundo. Pero, eto na. Etong paraiso, hindi pala ito forever. May isang nakakagulat na mangyayari raw sa dulo ng 1,000 taon. At ito yung talagang medyo mind-blowing na part. Kahit na sa isang halos perpektong mundo, mayroon pa ring puwang para sa panlinlin lang at pagre-rebelde. Teka, paano nangyayari yun sa isang paraiso? Well, ayon sa paliwanag, hindi pala lahat ng tao doon ay may ganap na immortal at spiritual na katawan. May ilan na nabuhay muli sa isang state na medyo tao pa rin, kumbaga. Kaya mayroon pa ring vulnerability sa tukso. So sa huli, ang pagtingin pala sa 1,000 taong paraiso na to ay isang pansamantalang gantimpala, isang premyo, lalo na para sa mga martir, pero hindi pa ito yung final eternal state. At dito tayo iniiwan ng isang napakalaking tanong, kung kahit 1,000 taon ng kapayapaan ay hindi pa rin pala sapat para tuluyang mawala ang tukso,
ano at nasaan ang tunay na walang hanggang kapahingaan. Yan ang isang bagay na magandang pag-isipan.